Magsilod po ang lahat bilang paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa Kanya ang mabuting pangunawa, sa Kanya ang mabuting salita, sa Kanya ang mabubuting gawa, sa Kanya ang lahat ng pagpapala. Kung magkagayon at ang tao'y sa Kanya nag-aadika, na tuwirang makadamat kumilala, ang lahat ng mabuti niyang magagawa sa tao ay may babatya. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang hirap ay sa katawan lang na padarama at nadarama, nakakamtan at nababanaag sa taong hirap na hirap. Subalit kailanman ang Ama ay di naghihirap, hindi maghihirap at di mahihirapan. Kaya't siya'y puspos ng kapangyarihan. At ang kapangyarihan niya'y nagiging taglay ng bawat anak niyang sa Kanya'y tumanggap bilang espiritong naturingan. Kaya't halina mga mahal ko, hirap na ba ang isip nyo para makaunawa sa mabuting dulot ng Ama? Hirap na ba ang buhay nyo para sa tinatalakay nyo bawat araw at sinusuong pinakikibakahan? Hirap na ba ang damdamin nyo sa mga dulot na problema sa buhay nyo? Hirap na ba na totoo kung paano nyo masasabi ang mabuting gawa ng Ama na di nyo batid kung paano? Lahat ba ng hirap ay nararanasan nyo? Huwag kayong magpakagupo sa nararanasan nyong hirap. May Diyos Amang sa inyo'y magbibigay luwag. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. May mga salita ang Ama na napakahirap unawain bilang tao, kaya't kailangan ng banal na espiritu upang mawawaan ang mga salitang pinagmulan ay banal, tulad nitong kay Mateo. May isa namang lalaking lumapit sa kanya at nagtanong, "Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos." "Alin-alin po?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin?" "Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at hagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit.
Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin, sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata, sapagkat siya'y napakayaman. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ito ng Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay nagagawa niya. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat ng kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din. Sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sinumang magtiis na iwan ng tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasaindaang ibayo. At pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, ngunit maraming nauna na magiging huli, at maraming huli na magiging una. Sino nga ba ang ipagpapalit ang karangyaan sa wala ka namang pakinabang na palagay mo'y gayon lamang? Ngunit ano baga ang tinutukoy na kayamanan? Di bagat pang sanlibutan? Subalit, hindi ibig sabihin ng Ama na literal na binabasa ng tao, iwanan mo lahat ang kayamanan mo at ibenta mo at pamigay. Ang tinutukoy niya, yaong mga hindi totoong nakasusunod sa Kanya. At doon ang patutoong kapag sinubukan mo ang tao sa bagay na nakamtan niya, ay doon makikita ang totoong natural niya. Sapagkat kaya sinambit ng Kristo yaon, nang dahil tumugon ng isang mayaman. Nagagawa ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin para ako'y mapagharian ng Diyos? Kaya tinuran, iwanan mo ang iyong kayamanan. Ipagbili mong lahat yan at ipamigay mo sa mahirap. Nagawa ba? Ito ang mahirap tuparin at din ng tao. Sapagkat pinakamahirap para sa tao ang siya'y mahirap at maghirap. Subalit, sa larangan ng kabanalan at pakikipagtotohanan sa Ama, hindi mahirap ang mahirap. Hindi masakit ang mahirap. Ang mahirap ang magkasala at ipagbili mo kaluluwa. Subalit ang Ama'y hindi gayon kasama para sabihin niyang pinagpagalan mo'y ibigay mo na lamang ng ganyan. Kundi ang wika niya, kung susunod kayo sa akin, ang mahirap para sa inyo ay magaan niyong gagawin. Alalaong baga, nakikita ng Ama, kay buti ng puso mo. Totoo ang mga sinasabi mo. Tapat ka sa puso mo. Bakit sinubukan niya itong mayamang binata? Sapagkat magaling siya at nagmamapuri siya sa harapan ng anak ng Ama. Kaya't sinubukan siya. Kung tunay kang gustong mapagharian, sulong ibenta mo ang iyong kayamanan at sumunod ka sa akin. Nakasunod ba?
Yan ang tao. Yan ang pawang katotohanan. Masusunod mo ang kalooban ng Ama, ang paghahari ng Ama, kung mas matimbang siya sa iyo kaysa sa lahat ng bagay dito sa mundo. Subalit, ang pagpapahalaga mo sa Kanya ay di ibig sabihin ikaw na may Kanyang babaliwalain at ikay Kanyang pahihirapan at pasasakitan man din. Kundi ang pagtalima mo sa Kanya ay daan ng lalo pang kaluwagan at kaginhawahan ng iyong kalooban. O tao, gaano kadalas ang minsan magkasala ang tao? Gaano kadalas sabihin ang minsan ay madalas pala? Gaano katindi ang pagtanggap ng tao sa Ama? Gaano katotoo ang layunin ng tao sa mundo? Subalit ang Ama, ang layunin niya para sa lahat ay totoong-totoo para sa lahat ng nilikha niyang mga anak. Subalit kailanman, ang mga anak niyang nagsasabing siya'y kilala at tinatanggap, hindi lahat ng nagsasabi nakakatupad. Kaya't ang wika niya, huwag kayong mag-impok ng kayamanang kakainin ng tanga, kakalawangin, at mabubulok lamang, sapagkat ito'y maiiwan sa lupa. Subalit kung ang iipunin at lilikumin at inyong iimpukin ay ang pangkayamanang pangkaharian, kailanmay hindi ito kakainin ng tanga at mabubulok, kailanman ay hindi rin kakalawangin. Subalit paano mo nga ba ito gagawin? Ano ba ang mahigit sa iyo? Mahirap ang mahirap, mahirap ang wala. Subalit batid ng Ama di ka pa man humihiling, kilala ka na, alam niya kailangan mo sa bawat araw. Kaya't kung nasisilayan niyang ikay di niya nasusubukan at patuloy kang sa kanya'y nananambahan at tinutuwid ka at nakakasama ka sa kanyang panukala at mainam na salita, doon nakikita ang kanyang paghahari ay walang hupay dito sa lupa. Mga minamahal, katotohanan ng saki tinuturan. Kung hindi kailangan ng tawang ginto, hindi na nagpasibol ng ginto ang Ama sa lupa. Kung hindi kailangan ng taong pagkain, hindi na nagpatubo ng mga makakain ng Ama sa lupa. Kung hindi kailangan ng tawang araw at buwan, hindi na pinasilay ito sa kalangitan na nakikita ng tao, ngunit nakahanglang ito. Hindi ito nakapasok sa langit. Ngunit nang dahil hindi mo alam kung hanggang saan ang alapaap na yan, ito'y natutunghayan mong nakabitin at nakasabit sa langit. At siya ng pawang katotohanan. Habang minamasdan mo ang panukala ng Ama at siniisip mo'y kung ano-ano lamang ito, hindi mo maabot ang kanyang kalooban. So balit damhin mo ito sa kalooban mo at kamtin mo ang kanyang kalooban. Di mo man siya nasisilayan, mararamdaman mo siya'y buhay na buhay. Mga minamahal, ang salita ng Ama'y di salita ng tao, kaya't ang mga salita niya ay maliwanag na totoo, na ang paabot niya ay maganda't mabuti, kaya't ang tatanggap, gaganda't bubuti, ang kaloobat, kaisipan. Sa gayon, mayaman ka't mahirap, may karapatan ka't mayroong kang nakalaan. Sa kanyang kaharian ay di napaparam, doon ay nakahanda anumang oras na ikay lumisan sa lupa. Kung ikay paroroon sa kanya, ikay doon papasok. Sapagkat ikay may nakalaan na luklukan na di mawawala. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Isang katanungan. Sino ang taong magagawa niya nga ito? Natatalikdan mo ang karangyaan, iiwanan mo ang karangyaan para lamang sumunod ka sa kabanalan. Samantalang di mo alam kung kailan ka mamamatay at hindi mo rin alam kung gaano katotoo yan. Kaya nga tinawag naman at sinambit niya ay ganito, ang nagtitiwala at naniniwala sa hindi niya nakikita, akong pinagtiwalaan niya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang taong sa akin naniniwala, nagagawa niya ang aking hiwaga. Sapagkat kaya niya nagawa, tinanggap niya sa kanyang diwa.
Kaya mahiwaga niyang nakakamtan ang paghahari ng kanyang kalooban ay ako, yaunay ang gaan at kaluwagan ng sinuman. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, ang wika nga, mahapis man ang inyong mukha, maging patpatin man ang inyong katawan, kung ang inyong kaluluwa'y busog at mataba, buhay at malakas, hindi na baliyaan. Sapagkat ang katawan nyo'y lilisan at magbabalik sa alabok. Ngunit at pasubali, ang kaluluwa nyong binusog ko at pinataba. Yaon ang aking dudulutan ng tunay na buhay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandama ay makadama. Sa malinis niyong diwa, kapag nanahan ang salita, lahat ng inyong mabuting gawa ay patuloy niyong iaadhika. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, kaya nga't may inaakay upang maitama at maituwid ng daan. Kaya nga't may salita upang pagbulayan at pagnilayan ng tao sa lupa. Kaya nga't may gawa upang pagmasdan ng mga matang hindi bulag at maliwanag na namamasdan ang kahiwagan ng Ama kung paano dumutupad at gumaganap sa lupa. Kaya nga't may salita upang patuloy isagawa. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, doon nasusukat ng Ama ang nagpapahalaga sa Kanya at ang pinahahalagahan ay ang yaman sa lupa. Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, hindi lahat ng nagbibigay ay para doon ay sabihin, mabuti ako, kay buti ko. Doon tinutukoy ng Ama ang tunay na kalooban at damdamin ng mga anak niya. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Buhay ba ang Ama? Kung mararamdaman nyo lamang ang tunay na kalooban ng Ama, matatanto nyo ang nais ipabatid niya. Ano nga baga ang tunay na kalooban niya? Magaan? Maluwag? Kaya't kahit saan man siya magdaan, kahit man siya doon pumaroon at saan pumaroon, magaan niyang natutunguhan, di baga? Sapagkat siya ang kaparaanan at kagaanan. Sapagkat ang espiritu niya ay magaan. Hindi ito nabibigatan ng sino mang may taglay. Sapagkat ang espiritu niya ay walang butot laman. Kaya ang sino mang nagtataglay nito, na tumanggap na katawan, ang tinanggap na nasa katauhan, yaw nang nagsisilbing katatagan. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, pangunawang taglay, yung sinyo'y kamtan. Sino ang mahihirapan sa isipang taglay, kung ang mga aral ang siyang binubulay-bulay, at di kung paano sa buhay ay mamumuhay, na lupang katawan ay puro kapagalan, at di maramdaman ginhawang mainam,
Kay sarap namnamin niyang dulot ng Ama na magaan kailanman at di kayo mabibigatan. Yaong Espiritu niya siyang sa inyo ay manahan, lahat ng di nyo kaya magagawa nyong gawin. Ang magpapatupad at gagaway ang tinanggap nyo, kaya't hindi kayo mahihirapan sa pagtupad, kundi ang kagaanan sa inyo ay daratal. Makakamta ninyong walang kamalay-malay. Matitigip kayo ng galak, malulwalhati kayong ganap, at masasambit nyo, Diyos Ama ay liwanag, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Subukan ninyo sa isang pamilya at isang tahanan. Kapag 10 man kayo at naghihilian kayo sa gawain, tumatagal ang trabaho. Sa halip na gawin ng ilang oras, nagiging maghapon. At yung ayaw tumalima o sumunod, pahila-hilata, tatamad-tamad, at yung mga masisipag siyang gawa ng gawa. Ngunit masipag man, kung labag sa kalooban at ang nakikita yung gumagawa, mahihirapan din. Tama baga? Ngunit subukan yung tatatlo, dadalawa kayo sa tahanan, wala kayong kibuan, pares kayong gumagawa, pares kayong natatapos, pares kayong masaya at maligaya. Yaon ang Ama at Anak na kasama Espiritu sa tao. Kapag ang Ama at Anak kumikilos sa pagkatao ng tao, Espiritu niya, magaan natatapos ang lahat ng gampanin nito. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, kaya't huwag niyong isama sa pagtupad sa kabanalan ay pagkataong katauhan, kundi isama niyo'y Ama't Anak, Espiritu ang manahan. Nang di kayo mahirapan at masakitan, sa isip at damdamin, maluwag niyong nakakamtan. Yung inyong ginagampanan na mainam kailanman, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Sino nga ba ang naglingkod na ako'y manggagamot? Hindi naman siya nag-aral. Ako'y mangangaral, hindi naman siya dalubhasa. Sa makatwid bilang tao ka na sumunod at tumalima sa sinundan mo at nag-ata sa'yo, manalig at umasa ka, lagi mo siyang kasama. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya naman, kapwa mo na di makaunawa sa'yo, kapwa mo na di lubos pagtanggap sa'yo, kapwa mo na di ganap mahal kang totoo, kapwa mo na di ganap ikay kinikilala, kapwa mo hindi totoo para sa'yo, para sa kanila ay totoong totoo, mahirap na magsama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Subalit, kung lahat ay magkakaisa, sama-samang maligaya, ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga, kung pipiliin lamang tao ay ang kayamanang pang-espiritual, walang hirap, walang sakit na tanggapin ang mabuting kalooban. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Walang marapat panaigin, kundi mabuting kalooban. Walang dapat ipanaig, yaong Amang mabuti sa lahat. Walang dapat pangunahin, yaong Ama na bumubuhay. At walang dapat na maging karapat-dapat sa buhay ni numan, maliban ng bumabawi ng buhay.
na walang nakakaalam at nagbibigay buhay sa patay na gustong buhayin. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Kung ang Ama ang nasa puso't isipan ni Numan, pakatandaan nyo, walang mahirap. Kahit na pinakamahirap ka pa sa lahat. Sapagkat ang hirap mo'y sa ibabaw lang ng lupa, ngunit ang kayamanan mong taglay ay di nakikita ng kapwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Yaon ang nagpapahalaga sa yamang pang-espiritual at pinapahalagahan din naman ang Ama. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sulong, magbigay kayo ng isang halimbawa na taong araw-araw nagpapagal sa paghahanap buhay na gusto, patuloy na lumago, na napatagang isip. Subalit, humugot din kayo ng taong ang gusto ay yumaman sa pang-espiritual na pangkayamanan na nabalisa. Sulong, hinahamon ko kayo. Kung mayroon kayong mahuhugot na kapwa nyo tao, matatawa ako sa inyo. At sasabihin ko sa inyo, halika anak na pinili. Sasabihin ko sa iyo, kay palad mo. Kahit palang isip mo ay pangkalibutan, pangsanlibutan. Anong pangkalibutan? Katauhan at pangsanlibutan na layunin, magaan pa rin pala sa iyo. At ikaw naman, na banal at pangkabanalan pala ang iyong minimitip at nababalisa ka araw-araw. Kapani-paniwala ba yaon? Kaya't wika ko, mga anak na mahal ko, gawin niyong marapat ang salita at kalooban ng Ama sa inyo, walang hirap, walang sakit, wala kahit ano kayong rama sa puso nyo. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kawing-kawing. Salita ni Kunching Bayaan. Kahit kailan di mabibigkas ni Kunching ang kawing-kawing. Saan niya ba nahugot yung hisip na yon? Kawing-kawing. Susun-susun, sagu-sagunson, dapi-dapiton, kawing-kawing, piling-piling. Saan nyo nasugot yan? Siyulong. Kaya nyo bang hugutin sa inyong kaisipan niyan? Ngunit nang dahil ang salita ang pinagmumulan ay ang nagturan, ang lahat ng salita ay may kahulugan. Kawing-kawing, susun-susun, sagu-sagunson, dapi-dapiton. Sulong, magsusun-susun kayo riyan. Kaya't kung magkakalanggam yan, susun-susun din daratal. Mga mahal. At sino naman kayang baliw na tao? Binuksan at pagkatapos ay para madikit. Hanapin niyo yung balat niya kung naririto. Sa makatwid, dyan kang muli. Tao, lahat ay pagbulayan ninyo kung paano nagaganap sa dakong ito, mga tinuturan ko. Sapagkat kung bilang pagkataong pananaw nyo at pandama sa kapwa nyong nagtuturan ng salita ko't salita ay hindi nyo mawawaan, sadyang kayo'y mahihirapan. Subalit kung inyong mawawawaan man din yaan, kay gaan ninyong kamtin, yaong galak sa kalooban. At sa unang pawang katotohanan, mga minamahal, alalaong baga, paghahari walang hanggan, pagmamahal ay walang katapusan. Oh, sulang. Kawing-kawing, dapi-dapiton, susun-susun. Sulo, dyan ka ulit. Sa makatwid, alalaong baga, ito rin ang ibig kong ipabatid sa inyo.
Nandyan man yan, kung di ko pa tinatakdang ibigay kung kanino ko iaalay, dyan lang nakapinpin yan. Ngunit di yan napaparam, sapagkat siya'y nariyan na. Yaon din ang ibig kong ituran sa inyo sa sanlibutan. Kaya't hanapin man ang hanapin ng tao, kung di ko patutunghay dito masisilayan. Ngunit kapag ninasa ko, di man niya hanapin, mabubunghayan ng kanyang katauhan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga. Susun-susun, dapi-dapiton, sagu-sagunson. Kung sinadya naman ang nagbuhid dito ni Re at nagsilid, sana ay di na inabutan ng ganito. O tao, pag nilayan nyo ang bawat kaganapan, at ang bawat kaganapang mabuti ang inyong kamtin at anasan. Anong anasan? Yun ang pag-anasan ninyong pag-usapan. Nang mabuti man din ang inyong kamtin sa buhay. Sa gayon, lahat ng mabuting inyong pinag-uusapan natutupad sa inyong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, wika ko'y kabuuan sa sanlibutan. At ito'y nararamdaman at kinakamtan ng may hinahanap ang katotohanan na ang Ama ang buhay. Hatcha karamalaya, nek karamanayahana, nek karamanayahana. Kaya nga, kapag naghagis, kung saan tumama, doon nakukuha ng taong inabutan. Subalit, sa paghagis at walang nakamtan yaong naroroon, ibig sabihin, wala pa siyang nakukuha. Ngunit siguradong, mayroon namang binubuhos. Ang Ama, hindi tumutugot at di napaparam sa lupa. Kaya ang taong nagbabata, sigurado kung nagbabata nga ang totoo siya, ano't hindi niya kakamtin ang binabata niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kung pare-parehas nga ang pag-iisip at pag-iisip nyo'y nagkapantay-pantay nga, di kay luwat ng kay-inam ng tao sa lupa. Ngunit nang dahil hindi nga, kaya nagkakaroon ng gawin mo yan, gawin mo ito, gawin mo yon, gawin mo yan. Ngunit kapag ang amang nagturan, dapat sumunod, tumalima. Sa tao maaaring tumutol ka. Sapagkat tumutol ka man, pwede at maaari. Walang mangyayari sa'yo. Ngunit sa Ama, kapag sumunod ka, may magaganap na maganda. Kapag tumutol ka, hindi maganda at mainam ang dulot niya. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Walang habas ang paghagis, walang puknat ang pagdatal, walang tugot ang pagdatal, pagpugo ay wala rin naman. O ba't hanggang ngayon buhay ka pa? Sabi nila, mamamatay ka na, de. Sa makatwid, buhay ka pa. Hindi nabuhay yung salita ng tao. Ngunit ang salita ng Ama nabubuhay. At siya ng pawang katotohanan.
Lagi niyong tatandaan, minsan lamang ako daraan sa buhay niyo nilalang. Kaya't huwag kailanman ito sayangin ninuman, at huwag lamang sa tinapay makinabang, pagkat ang salitang banal ang nagbibigay buhay, at sino may walang makalilikha niyan, maliban ni datal sa inyo ay ituran, upang kamtin niyong sambitin sa nilalang. O tao, aking minamahal. O tao, aking mga mahal. Magnilay at magbulay na tuwira, kamtin ninyo ang marapat kailanman. Halina, halina, halina mga mahal. Halina, halina, halina mga mahal. Magnilay at magbulay na lubusan, magtanto kayong ganap sa inyong buhay. Halina, halina, halina mga mahal. Halina, halina, halina mga mahal. Halina, halina, natuwira, yaon ang nasa aki sa inyo'y kamta. Pagnilayan yung lubos at tuwira, nabalalak man may abot pa ring kamay. Kaya't kung paano gagawin ang marapat, matutupad din sa inyo ang dapat. Halina, halina, halina mga mahal. Halina, halina, halina mga mahal. Magnilay at magtanto kayong lubos, nang mawari nyo ang nasa kong itura. Halina, halina, halina mga mahal. Halina, halina, halina mga mahal. Magnilay at magbulay na tuwiran, pag nanasa ko inyong kamta. Halina, halina, halina mga mahal. Halina, halina, halina mga mahal. Magbulay kayong ganap at tuwiran, upang malasap nyo ang aking alam. Halina, halina, halina mga mahal. Halina, halina, halina mga mahal. Magbulay kayong lubos sa aking tinuturan, at masyahan kayo ng lubutan. Halina, halina, halina mga mahal. Halina, halina, halina mga mahal. Magnilay at magbulay na tuwiran, ang Ama sa inyo ay pakinggan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Nais ko lamang pong ipaliwanag sa inyo ang gawain ito. Nang ako po ay pagatasan, hindi sinabi sa akin na ako'y bumuo ng samahan, na tutulad ako sa iba na palalaguin ko'y kabuhayan. Kundi, ang inatas sa akin ay ito: anak, sumunod ka, tumupad ka, ako'y masarap kapiling. Bakit tayo mawang tanggapin? Sino nagbigay ng iyong buhay, ng iyong mga anak,
ng iyong kabiyak na tinatawag na kabiyak ng puso. Ang kinabubuhay nyo, kayo po lahat, magkagayon. Bakit tayo mo ako sundin? Sumulong ka at ikay magtatagumpay. Paano po ang aking gagawin? Wala akong karunungan, wala akong kayamanan. Sa unang yugto, walang sinabi na, iwanan mo ang hanapbuhay mo. Musad ang araw, musad ang buwan, musad ang taon. At ito na. Anak, di mo ako maaaring paglingkuran sapagkat walang makapaglilingkod ng dalawa kanino man. Pipiliin niyang isa't itatakwil niyang isa. Ako ang piliin mo. Masarap akong kapiling. Mga minamahal, kanya-kanyang langoy kapag kayo'y pinakawalan sa dagat. Kanya-kanya kayong kampay kapag kayo'y lumalangoy. Subalit, tandaan ninyo, ang tunay na marunong sa paglangoy at matibay ang katawan, siyang makasasadsyad. Ngunit gaano ka man kagaling lumangoy at mahina ang katawan mo, maaaring kay pumulikat at mamulikat, lumubog ka rin naman. Kaya't wala pa rin lakas, wala pa rin magbibigay lakas, at pagsadsyad sa iyong buhay, kundi ang nagbibigay lakas. Kaya wag manahan sa lakas, sa talino, at kakayahan ng tao. Kahit ano pang karunungang mayroon ka, ano ba ang ibigitura ng Ama? May tanong po ako sa inyo. Hindi po ba't kaya kayo pumaparito-rito ay hindi naman para masdan nyo ang kapwa nyo? Kundi para magpagamot kayo. At kung kayo'y nagnanas at nagmimithi ng kaligtasan ng kaluluwa, ang pakikinggan nyo yung salitang banal at hindi yung salita ng kapwa nyo. Sa makatwid, anong kasalanan ng gawain ito kung mayroon pong lumisan na kaya hindi makapagtagal? Dahil walang napapala at walang pagbabago ang mga kasama. Bakit kailangan ng kapwa mo at tingnan mong magbago? Ikaw mismo ang magbago, di ba ka? Yan po ang pawang totoo. Ang isang mamimilmit, kung walang dalang pampain sa isda at walang ilalagay sa kanyang bilmet, wala siyang masisilo. Subalit, ang Ama, wala mang dala-dala na nakikita nyo, mayroon siyang makukuha, yung susunod sa kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, ang salita niya, wika niya ito. Kapag naghagis ako ng lambat sa dagat, ang makukuha ko na mga isda na magaganda at marapat ay itatabi ko. At yung hindi, pakakawalan. Sa makatwid, tinatabi na ng Ama yung alam niyang marapat na. At yung hindi pa'y pinakakawalan pa niya at patuloy niyang pinalalago at pinalalaki pa nang sa gayon pag muli niyang paghagis ay may makasamang muli. Kasama ka ba doon sa mga hinahawi niya? Nakakasama ka na ba sa paghagis niya ng lambat? O lagi kang naitatapon pa agad dahil hinihintay pang magsilaki kayo? Huwag. Sapagkat ang nais ng Ama, kapag ikay nakuha niya, magpakatibay ka sa Kanya. Huwag magpakatibay ka sa sarili mo at huwag kang magpakatibay sa kapwa mo. Magpakatibay ka sa Kanya. Sapagkat kung siya tinanggap mo, titibay ka, tatatag ka. At hindi ang kapwa mo ang magpapatatag, magpapatibay sa iyo at magpapalago sa iyo, kundi ang Ama mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang kayamanan mong nakamtan sa lupa ay panglupa. Ngunit ang kayamanan mong nakamtan sa Kanya, doon ka lumalago at umuunlad. Sapagkat ang Espiritu mo ay buhay sa Kanya. Kaya naman, ikaw na totoo nang tumanggap at totoo nang sa Kanya ay nananahang ganap, mas pinahihigitan mo ang damdamin mo sa Kanya at ang damdamin niya sa iyo. Kaya naman, hindi ka masasaktan. At wala ka ng pakialam.
Huwag mo nang isipin ng sino man. Bakit gayon? Ang wika ko. Ang mga hinirang walang pumili kundi ang Ama at sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya walang magtatalaga sa kanila at magtatanggal kundi siya mismo. Tama ba ka? Kung sino ang nagtalaga, siyang mag-aalis sa kanilang kalalagayan kung ano binigay sa kanila. Hindi ang taong mag-aalis. Walang karapatan ng tao. Wala po akong tinutukoy. Pinaliliwanag ko lamang at pinauulat sa inyong katotohanan. Ito ang gawain ito. Walang pinili si Apo Kunching at hindi mamimili si Apo Kunching. Kaya't ang mananahan sa totoong espiritong tinanggap ng bawat pinili. Ang mag-ahari ay ang Ama. Ang mangunguna ay siya, hindi ang pagkatao. Kaya't ang lahat ng pinili at pumili ay Ama. Alam nila kung sino siya, sinusunod nila siya. Buhay ba ang Ama? Hindi ang pagkatao. Kaya kung ayaw ka ng kapwa mo at gusto ka naman ng Ama, matuwa ka. Ngunit kung pinipili ka ng kapwa mo at ang Ama umaayaw sa iyo, malungkot ka. Sapagkat mas mapalad kang pinili ng Ama kaysa ang pipili sa iyo ay kapwa mo tao. At hindi ito maaring ihambing sa ibang samahan na magpapalago kayo ng kabuhayan nyo. Dito niya pasisimulan. Kaya kung kayo'y mga nagsisitungo rito at sa palagay nyo'y wala kayong napapala, ang hanap nyo'y pang lupa, hindi pang espiritual. Ngunit kapag ang hanap nyo'y pang espiritual, lulugo, lalago at lumalago kayo. Tama ba? Ang gawain ito'y walang magpapalago maliban ng Ama. Hindi tao ang magpapalago nito. Kaya kahit isang tao walang maaring ipwesto para ito'y palaguin, kundi Ama magpapalago. Buhay bang Ama? Yan po ang pawang katotohanan. Ang Ama ang magpapalago nito, hindi ang tao. At lalago ang pananampalataya, pagtitiwala, pananalig ng sino man sa inyo kung totoo niyong tinanggap ang Ama. At doon din lalawak ang inyong pangunawa at sisiglat gagalak ang puso niyo kung totoo siya sa puso niyo. Subalit kailanman at wala siya sa inyo, hindi niyo mapapalago ang pananalig at pananampalataya na buhay sa puso niyo, sapagkat wala siya sa inyo. Ngunit kung nasa sa inyo siya, hindi nyo namamalayan, lumalago kayo, lumalawak kayo, tumatatag kayo, tumitibay kayo, bagaman sa lupay, kulang kayo sa yaman. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat nang tanggapin mo ang Ama, iniba na ang damdamin mo. Nang matanggap mo siya, naiba-isip mo. Sa dating buhay mo, mainitin ang ulo mo. Wala kang gusto, kundi kalayawan at karangyaan. Subalit nang natanggap mo siya, bakit kataka-taka? Masaya't maligaya ka. At habang ayaw mo, kung kailan ayaw mo, ang bagay na yaon, ibinibigay niya. Sapagkat alam niyang kailangan mo ito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At habang binibigyan ka naman ng pagkakataon, di ka abusado. Sapagkat pinahahalagahan mo, iyaong alam mong mahalaga sa iyo. Iyao'y walang dilitiba, Ama mo pala. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, lahat ng magbabagandang loob sa gawain ito'y tatanggapin ko. Kung nakikita kong totoo ang layunin at adhikain. Ngunit, paano napapatotohanan ang adhikain at layunin ay totoo nga? Pati na maging alagad na napili ay tatanggapin at mamahalin. Lahat walang ipipilit itatangi. Sapagkat yun ang Ama. Wala siyang tinatangi sa lahat ay magmamahal siya. Kaya nga, iba yung panuntunan ng tao at pamantasan ng tao kaysa sa kalooban at kagustuhan ng Ama. Hindi maaaring pagpantayin ito. Sapagkat kapag ang sinunod mo ay pang tao at katauhan ang susundin mo, malilis siya ka sa banal na espiritu. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, lahat kayo
tatanggapin ko, mahal ko, wika ng Ama. Subalit, sa gawain ito, walang makapagtuturo, kundi ang Ama't Kristo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat nang kayo'y pumarito, ang pag-uusap at pinag-uusapan ay pang-espiritual, hindi pang-kabuhayan. Tama baga? Ang pag-uusapan sa dakong ito kung paano lalalim ang pananampalataya mo, kung paano mabubuhay ang ligaya at pag-asa mo sa Ama. Hindi para umunlad ang buhay mo. Kaya kung wala mang umuunlad ang buhay sa pagtungo rito, walang may sala. Hindi kasalanan ito ng gawain. Sapagkat ang gawain ito'y pangkabanalan. Naway mawawaan nyo yaan. Naway mawawaan nyo yaan. Naway mawawaan nyo yaan, mga minamahal. Subalit, ang sino namang totoong tumatanggap at sumusunod sa Ama, hindi niya pababayaan. Kaya't ang tanong, paano masasabi ng mga nagsasabing, kaya ako malis dyan walang nangyayari. Kaya walang nangyari sa'yo, hindi ka tumanggap. At kailanman walang nagpahirap at pinahirapan ng kabuhayan ninyo nang kayo'y tumatal dito. Kaya hindi nyo rin masasabing nang kayo'y makisunod-sunod dito'y naghirap kayo. Sapagkat kung totoo, pagdamay at pagtulong nyo, lumago dapat ang pinamimigay nyo. Sapagkat ang wika ng Ama, ang sinumang bukalang kalooban sa paghahandog at pag-aalay, kailan may di ko pinababayaan at umuunlad dyan. Banal na salita, nakatala sa banal na aklat, siyang itunghay ninyong mata at sumuri espiritu, huwag inyong puso at isip bilang tao. Mga mahal, ang hinahandog ko sa inyo'y kabanalan. Ang binubuhay ko sa inyo'y kabanalan. Hindi pang taong laman, hindi pang sanlibutan. Kaya't lalago kayo, uunlad kayo sa pananalig at pag-asa nyo kung buhay na tinanggap nyo ang di nyo nakikita. Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya ang mga nagtalaga at tinalagang mga lingkod, hindi tao ang namili. Kaya walang karapatan ng taong alisin at buwagin ang pinili. Ngayon, kung mapapatotohanan ng taong gumugustong pipili ng mga pipiliin, dapat araw-araw naririto. Magsasakripisyo. Magsasakripisyo para tumulong sa gawain ito na mapaunlad at ipapaunlad niya ang totoong gampanin mula sa Diyos Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang totoong nagmamalasakit sa dakong ito, katuwang ni Constancia, kaakibat ay saya at ligaya, habang katuwang na umuusad sapagkat mayroon silang nagmamaniobra, hindi sila mismo bilang pagkatao nila. At yaon ang mga anak ng Ama na kumikilala sa Ama, nagpapaniobra ay buhay nila sa Kanya binibigay sa tuwina. Sapagkat walang tunay na nagmamagandang loob at tunay na magandang loob, kundi ang Amang mabutit butihin sa lahat ng mga anak niya. Kaya lahat ng mga anak niyang mabuti rin ang tinanggap, naglalayon ding pabutihin ay pang-espiritual, pagandahin ay pang-espiritual, payamanin ay pang-espiritual na pamumuhay, hindi ang pangkalupaan lamang. Kalinsabay na nito at kasabay na nito ang magandang layunin ng Ama para sa buhay nyo, sapagkat di ka pa man humihingi, alam niya ang kailangan mo. Mga mahal, lahat ng tao ay nakita ang ginagawa, narinig ang ginagawa. Upang di kayo magkasala at di kayo nagkakasala na magkwento't ilipat sa iba, kunin nyo ang mga record ng mensahe.
At doon kayo magtanong na mabuti. Walang kulang, walang labis, may sisiwalat noon. Ngunit sa bibig kapag nagmula, sa isip kapag tinala sa daliri, siguradong kulang o dili kayo labis. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Kaya mga mahal ko, huwag malumbay ang inaayawan ng kapwa. Huwag matuwa naman ang kinakampihan. Mas matuwa ang inaayawan ng kapwa at kumakampi ay amang dakila. Mahal na mahal ko kayo, kaya't kapag ang ama ang sa inyo'y kakampi, tuwirang batid niyang marapat sa inyo. Ngunit kapag kapwa nyo tao, kapag nagkamali kayo, baka balang araw ng ginawa ninyo ay mabuti man lahat ito, idokdok pa kayo kapag ayaw na ninyo at ayaw nyo na sila. Ngunit ang ama, di kayo kasasawaan sa buong buhay nyo. Di kayo iwanan habang nabubuhay kayo, maging patay na ang katawang lupa nyo, kapiling nyo pa rin yaong kaluluwa nyo. Yaon ang ama, katotohanan ang tinuturan ko. Kaya't kung kinilala't nakilala nyo, wala kayong masasabing di totoo, kundi lahat ng wiwikain nyo'y tumpak marapat sa kanya nagmula. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't magpuri kayo sa ama, magalak kayo, kapag ang kapwa ninyo'y ayaw sa inyo, ngunit ang ama'y gusto kayo. Magalak, magpuri kayo, kapag pinili kayo ng ama, ngunit kapwa nyo'y di mapili-pili kayo. Sapagkat mas mainam pumili sa inyo, yaong marunong bumuhay at pumatay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Doon, nasunod nyo na ang kalooban ng ama. Masusunod nyo pa ang kalooban ng ama. Kaya't para na ninyong ginawa, tinalikdan ng lahat para sa kanya. Sapagkat ang damdamin nyo at damdamin niya ay magkaisa ng sinunod nyo at tinanggap ay siya. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandama ay nakadama. Sumainyo ang paghahari ng Ama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sa dako pong ito, ang binibilin lagi sa mga lagad, alam ninyo yung pinakinabangan nyo. Alam ninyo yung totoong nagmamahal sa inyo. Ano man ang bagay na nakamtan nyo, ipasalamatan nyo. Kahit na sino pang mga anghel nyo, huwag nyong kalilimutan sa buong buhay nyo. Kahit ano pang ibinigay sa inyo, purihin nyo ang Ama at ibalik ang pasasalamat sa Kanya nang siya ang bumanti sa kanila. Yan po ang laging bilin. Kung sumusunod lang at nagpapakatotoo, kaya maging siya po kunching. Siya pa ba ang ditutupad at gaganap ng gayon? Sa kanya nga nagmumula ang bibig na yaon para sambitin sa kanino man. Siya pa kaya ang walang hiya para hindi gawin ang marapat at tupdin. Ang mga mahal na anak ng Ama, kung totoo sa kanya, mawawawa ang salita niya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, anong sabi ng mga lagad? Panginoon, iniwan po namin ang aming tahanan, ang aming ama, ang aming ina, ang lahat ay iniwan namin. Kung magkagayon, lahat kayo, paglisan ng anak ng tao, sa dako roon, may luklukan kayo. Buhay ba ang Ama? Anong ibig itukoy? Sapagkat ang anak ng tao ay mamamatay, ngunit silang mga napili sa 12 lipi ni Abraham ng Israel ay may luklukan doon. Namimili po ba kayo ng luklukan sa lupa? Makapipili kayo. Subalit doon, di kayo makapipili. Ang Ama pipili para sa inyo. Buhay ba ang Diyos?
Ang wika nga ng Kristo, ako'y tagapamagitan lamang, Ama. Ngunit ikaw ang kahatulan. Kaya ang Panginoong Jesucristo'y tagapamagitan lang. Kaya nga ang sinabi, ang sino mang humiling sa akin sa pangalan ng aking anak ay akin diringgin. Sapagkat tagapamagitan. Ngunit hindi hahatol. Kaya ang Kristo'y hindi humatol. Nang panahon ng Kristo, naghugas ng kamay si Pilato. At ang wika ni Pilato, para ako'y mawala ng pagkakasala, maghuhugas ako ng kamay. Tanda ng hindi sa akin ang desisyon. Siya, gobernador. Ano sabi ng asawa? Ba't mo ginagawa yan? Huwag mo pakinggan. Siya, totoo ka, anak ng Diyos. Hindi mo ba alam na ako ka ang babalingan ng mga tao? Natakot siya sa tao, pero sa Diyos hindi. Buhay bang Ama? Yan ang tao. Tulad ni Pilato, nagugas ng kamay para hindi siya magkasala. Subalit, hindi niya alam, ang hinahatulan niya, anak ngang totoo ng Ama, kaya't kasama siya. Tama ba? Sa mga naparusahan niya. Buhay ba Ama? Kaya nga ang wika nga, wala ka bang laban? Timbagang anak. Timpiin mo, itikom ang bibig mo. Sapagkat ang lahat ng sumasamang tagahatol at husgado'y tao, kasama rin sa kahatulan ko. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya mga mahal, namnamin niyong tuwiran ang aking tinuran. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, matuwa kayo, magpuri kayo sama, magpasalamat kayo sa Kanya. Sa bawat araw na tumutupad kayo, ngunit kapwa ninyo'y di mawawan ginagawa nyo at kung ano-anong mga salita sa inyo. Sapagkat kung di kayo naglingkod, di nyo daranasin yaon. Yaon ang pagkakaibang kaganapan sa buhay nyo bilang mga lingkod. Sapagkat kung walang naiba sa nagaganap sa buhay nyo nang naglingkod kayo, ano ngang naiba sa kapwa nyo? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sino ang nagbubuka ng bulaklak para makita ang nektar niya? Sino ang nagtitikom at naglilikom para matipon ang mga anak ng Ama? Kung magkagayon at batid nyo lahat kung sino siya, magtiwala kayong ganap. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kung magkamisan, 10 man ang iyong hiniling. Hindi maaari sa 10 iyan na hiniling mo sa tapat mong damdamin at makatotohanan mong paghiling ay di pagbibigyan kahit isa man lang. Siguradong sigurado. Alam ng Ama yung araw na yun na dapat niyang unahin sa iyo. Subalit dahil may minimithi kang masigit pa doon, na dapat ay yun ang nauna, nalungkot ka kahit may binigay siya. Ngunit ang totoo sa Ama at tapat sa Kanya, alam niyang may takda ang lahat ng pagbibigay niya. Kaya habang hinihintay niya yaw siya'y nagbabata at tuwirang nagpapakatapat at nagpapakatotoo sa Kanya. At siyaw ng layon at nasa ng Ama, gawin niyo mga anak niya, nang malugod matuwa siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang wika nga, sinong taong nakapagpahaba ng buhay niya na laging may galit at hinanakit sa puso niya, na laging malungkot at naninimdim siya. Subalit, may pasanin ka man at dalahin, kung laging sa puso mo'y amaman din, makakausad ka at makakasadyad pa. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, pagarian, kayong lubos, mapuspos, kayong ganap, magalak, kayong walang maliw, kapag tapat, totoo ang damdamin. Nekkarameneyahanam,
Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kay saya ng buhay ng tao, kapag Ama ang nadarama nila, sa isip damdamin ay may sigla. Ang Ama ang dulot sa tuwina. Halina, halina, mga mahal, magnilay at maggulay, magtanto na tuwiran. Ang Ama ay pakinggan, tuturuan kanya ng mahina. Ibibigay niya ang marapat, ibabahagi niya ang ganap, upang ikaw ay tuwirang magtagumpay. Ang baba, mababa, aba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 at 2 pingas. Salamat, salamat o Kristo. Ang dulot mo'y ganap at totoo. Pananalig ay gawin nyo, may magaganap na mabuti sa tao. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Ito lamang po ang dinaratali. Kagabi, ang sabi, alam mo ba, Eka? Dati, Eka, nagbabasa ako ng Facebook. Babasa ako ng mga mensahe. Subalit, hindi subalit, dahil tao kaya lang Eka. Mula nung namatay Eka yung ano, hindi ko na Eka, kung dahil ka, pasubali ko sa'yo. Tao yun. Kung tao ang dumuro, kalaki niya, de binali ang daliri. Tao ay tao, ngunit Ama ay Ama. Lasing ka ba? Alipin ka ba ng alak? Magising ka. Sa salita, kung totoo kang tumatanggap. Kung ang lasing nagigising, ikaw pa kayang gising. Ang may pandinig ay makarinig. Buhay na buhay ang Ama. Kaya't nasa tao yan. Kapag tumanggap at nakaunawa, nagtutulog-tulugan at mahimbing, pantay lamang ang pagdating, pagtanggap sa mainam, pagkilala sa tama. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya mga mahal, maligaya at masaya ang totoo sa Ama. Tumanggap kang matuwid, tatanggapin kang 2 palad niya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? O tayo nga, tayo. Huwag kang malungkutan na kung di ka pa patatayo. Tumayo ka nga, tayo. O sige, tayo. Yan. O, kumusta ang pagtayo mo? Nagagaanan ka ba? Wala na bang mahirap? O, kaya lang, di natin pwedeng persahin, ano? O, sige. Sabihin nyo, Panginoon, tumindig kami sa pagkakaupo, sapagkat nais naming tumindig at tumibay ang aming pananalig. Nais naming maging matikas at matibay ang aming pananampalataya.
Naririto kaming buong kababan, sumasamba, tapat na nagtitiwala sa iyo. Buhayin mo ang aming pag-asa. O humiling na kayo kung anong gusto niyong mabuhay pa sa inyo. Sumainyo ang paghahari ng Ama at matibay niyong panaligan na walang pag-alinlangan na ito'y inyong kamtan. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Hindi niyo siya nakikitang nagbibigay, ngunit walang tugot sa pagbibigay. Hindi niyo siya nakikitang bumubuhay, ngunit walang tugot sa pagbuhay. Hindi niyo siya nakikitang nagsasalita, ngunit walang tugot ang pananalita. Kaya't kung kayo ay nakikinig sa kanyang mga banal na aral, kayo'y nabuhay ang diwa. Pagpalain kayo. Halina kayo, mga mahal.